Si Bai Toker ay nagmula sa pamilya Bai, isa sa 4 na dakilang pamilya sa alamat, pribadong tinuruan mula pagkabata. Sanay sa higit sa isa zero wika, siya ang pangunahing babae ng Heartbeat Love, pag-ibig na tibok ng puso na comics. Gayunpaman, si Bai Toker ay iniwasan ng kanyang mga kaklase sa kanyang unang araw ng pag-aaral. Buti na lang at dumating ang pangunahing lalaki na sakay ng motorsiklo, lumipad para iligtas siya at niyakap siya. Si Bai Toker ay isang karakter sa comics, dahil matagal ang hindi nag-a-update ang may akda, kaya ang kanyang imahe ay naging malabo, kaya paulit-ulit na lang ni Bai Toker ang unang kabanata ng kwento. Sa iba pang kaganapan, sa patimpalak sa oratoryo na inorganisa ng Oratory Society, ang mahusay na pagganap ni An Yufeng, ang Diyos ng kagawaran ng pisika, ay humanga sa mga babaeng mag-aaral sa madla. Sa kompetisyon, hindi matiis ni An Yufeng ang kakaibang bilang ng pag-ubo ng kanyang kalaban, at hindi mapigilang sumabay, ang aksyon na ito ay nagpagalit sa kalaban at tumayo. Lumabas ang Pangulo ng Society upang ipaliwanag ang dahilan at kumuha ng 2 payong mula sa kanyang bag para ipakita sa lahat ang 2 relo sa kamay ni An Yufeng. Lumabas na si An Yufeng ay may obsession sa mga even number bilang na even o magkakasabay. Pagkatapos ng kompetisyon, naghanda si An Yufeng na bumalik sa dorm tirahan nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. May isang babaeng estudyante na lumapit para humiram ng payong at humiling na ihatid siya pabalik sa dorm. Ang sakit ni An Yufeng bilang isang straight guy ay sumiklab na nagsasabing ang tuwid na linya na nag-ugnay sa 2 punto ay ang pinakamaikli. Kaya ang pinakamabilis ay ang hayaan ang babaeng estudyante na tumakbo pabalik sa dorm tirahan ng mag-isa. Pagkatapos, habang naghahanap ng mga materyales, nakakita si An Yufeng ng isang lumang kahon kung saan nakita niya ang isang comics na Heartbeat Love. Sa sandaling ito, si Bai Toker, ang pangunahing babae ng Majisuan na Heartbeat Love na comics ng mga dalagita, ay biglang nakakita ng mga abnormalidad sa mundo ng comics. Noon niya lang nalaman na siya ay isa lamang karakter sa comics at ang kanilang kwento ay matagal nang hindi na-update na humantong sa abnormalidad ng comics. Ang direktor pinuno ng comic department na si Liu Shi ay nagpa siyang ipadala si Bai Toker sa isa pang comics para maging supporting character, pangalawang karakter. Ngunit si Bai Toker, na may pink na utak ng pag-ibig, ay gusto lamang ang sarili niyang kwento ng Majisua at walang interes sa iba pang genre ng comics. Sinabi ng direktor pinuno kay Bai Toker na pag-isipan itong mabuti, ngunit gustong iligtas ni Bai Toker ang kanyang mundo ng comics. Sa kabilang banda, si An Yufeng ay pumunta sa aklatan para maghanap ng mga materyales. Matapos ang isang madilim na eksena, nakita ni An Yufeng si Bai Toker na lumabas mula sa comics. Lumabas na ayaw ni Bai Toker na pumunta sa ibang comics para maghanap ng trabaho at curious nagtataka siya kung bakit ayaw mag-update ng may akda ng comics. Kaya dinala niya ang comics na Heartbeat Love at naglakbay sa tunay na buhay. Naramdaman ni Bai Toker ang sakit ng siya ay bumagsak sa lupa at na-realize na tanto niya na nakarating na siya sa tunay na mundo. Nang makita si An Yufeng sa harap niya ay lumapit siya at hiniling na tulungan siyang i-update ang comics. Hindi niya inaasahan na hindi maniniwala si An Yufeng sa kanyang sinabi at gusto siyang iwanan. Siyempre, hindi bibigyan ni Bai Toker ng ganoong pagkakataon si An Yufeng. Habang hinaharangan si An Yufeng, hindi sinasadyang isinara ni Bai Toker ang pinto. Ang kakaibang bilang ng tunog ng pagsara ng pinto ay nag-istorbo kay An Yufeng at sa ganitong paraan ay nagpatuloy silang nagsasara at nagbubukas ng pinto. Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng guro. Akala ni Bai Toker ay butler mayordomo ni An Yufeng ang guro na lalong nagpahiya kay An Yufeng. Nagmadaling dinala ni An Yufeng si Bai Toker palabas ng aklatan. Sa ilalim ng malakas na ulan, iniwan ni An Yufeng si Bai Toker. Hindi niya inaasahan na si Bai Toker na nabasa ng ulan ay nagkaroon ng comic epekto ng comics. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maging transparent malinaw. Ito ay nagbigay ng shock gulat kay An Yufeng na laging naniniwala sa pisikal na mundo. Upang malaman ang katotohanan, dinala ni An Yufeng si Bai Toker sa bahay. Nakita ni Bai Toker na nakatira si An Yufeng sa isang apartment at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga na ang lahat ng mga may akda ay mahihirap. Sa bahay, dahil si An Yufeng ay masyadong sensitibo sa mga odd number, kakaibang numero, ang lahat ng mga gamit sa bahay ay mga even number magkasabay na numero, kahit na ang kama sa silid ay 2. Nang makita ito ni Bai Toker, pumili siya ng isang kama at humiga. Gusto siyang paalisin ni An Yufeng, ngunit hindi sinasadyang niyakap siya. Diretsahang sinabi ni Bai Toker na gusto siya ni An Yufeng, ngunit engaged, nakatakdang ikasal na siya, at ang lalaki ay ang anak ng pamilya Hanai, isa sa 4 na dakilang pamilya. Ang aksyon na ito ay nagpalakas sa ego, pagpapahalaga sa sarili ni An Yufeng, at direktang sinabi na hindi niya ito magugustuhan. Kinabukasan, plano ni An Yufeng na dalhin si Bai Toker sa laboratorio, ngunit hindi niya inaasahan na ayaw umalis ni Bai Toker nang walang bagong damit. Nagpa siya si An Yufeng, alang-alang sa agham, na samahan si Bai Toker upang bumili ng damit. Hindi niya inaasahan na makakasalubong sila ng isang manloloko sa daan na gumamit ng dahilan ng pagkakasakit ng miyembro ng pamilya upang humingi ng pera, na humarap sa isang kasinungalingan na puno ng mga butas. Ang inosente at mabait na si Bai Toker ay piniling maniwala na nagpahanga kay An Yufeng na walang magawa kundi lumabas at ilantad ang matandang babae. Pagkatapos ay dinala ni An Yufeng si Bai Toker upang magsukat ng damit. Tinanong ni Bai Toker si An Yufeng kung anong uri ng babae ang gusto niya. Sinabi naman ni An Yufeng na ang pag-ibig ay isa lamang probability posibilidad. Ngunit sinabi ni Bai Toker na kapag mahal mo ang isang tao, magkakaroon
nagkakaroon ng pakiramdam ng mabilis na pagtibok ng puso at pakiramdam na ang buong mundo ay pink na bubble kulay rosas na bula. Si An Yufeng ay mapanghamak, ngunit pagkatapos noon, hindi sinasadyang yakap ni An Yufeng si Bai Toker at nakita ang pink na bubble kulay rosas na bula. Lumabas na ang pink na bubble kulay rosas na bula ay isa lamang biro ng bata sa tabi. Ngunit ang puso ni An Yufeng ay umindak pa rin ng kaunti, ngunit tinaliwas itanggi niya ito. Pagkatapos magkaroon ng magandang damit, sumama si Bai Toker kay An Yufeng sa klase. Gumagawa ng research pananaliksik ang dalawa, ang physical contact pisikal na pagdampi ay nagparamdam sa kanila ng kaunting pagkailang. Sa sandaling ito, dalawang kaklase ni An Yufeng, ang babae mula sa hilagang silangan na si Meng Tekiao at ang matamis na lalaki na si Huzida, nang makita si Bai Toker, hindi maiwasang mapabuntong hininga si Meng Tekiao. Lumabas na si An Yufeng, na laging malamig, ay lihim na nagde-date na kikipagrelasyon. Pagkatapos, ang pagdating ng green tea plastic na si Liu Qingqin ay nagdagdag ng ingay sa laboratorio. Natuklasan ni Liu Qingqin na si An Yufeng, na lihim niyang gusto, ay may kasamang babae, kaya lumapit siya upang tanungin si An Yufeng. Napansin ng mga kaklase na ipinapahayag niya ang kanyang pag-aari kay Bai Toker. Curious nagtataka sila sa reaksyon ni Bai Toker. Hindi maintindihan ni Bai Toker kung anong nangyayari at inosenteng sinabi na kinuha ni An Yufeng ang kanyang unan at paa kagabi, kaya hindi siya umuwi sa dorm tirahan. Nang marinig ito ng lahat, inakala nilang natulog na silang dalawa at hinangaan nila ang mataas na antas ng pagpapahayag ng pag-aari ni Bai Toker. Gayunpaman, ayaw magpatalo ni Liu Qingqin, lumapit at sinadyang ininom ang tubig ni An Yufeng at pagkatapos ay humingi ng tawad kay An Yufeng. Hindi napansin ni An Yufeng ang labanan ng dalawang babae. Sa halip ay naisip niya na ang pag-inom ng tubig mula sa iisang bote ay maglilipat ng E. coli na bakterya. Pagkatapos, dahil si An Yufeng ay natulog sa sofa swapa kagabi, kaya hindi maganda ang kanyang kutis mukha, kaya gusto niyang umuwi para magpahinga. Pagkatapos ay napansin ni Liu Qingqin na mailagnat si An Yufeng at gusto niyang magpakitang gilas, ngunit direktang dinala ni An Yufeng si Bai Toker at umalis. Natalo si Liu Qingqin kay Bai Toker, kaya kinailangan niyang magbago ng direksyon at lumapit kay Meng Tekiao. Sinabi kay Meng Tekiao na maghanap agad ng lalaking partner kasama, kung hindi ay kakanselahin ang kanyang role papel. Galit na kinuha ni Meng Tekiao ang kanyang mga gamit at umalis, at hindi sinasadyang kinuha niya rin ang comics na Heartbeat Love. Sa ibang lugar, ang comics na Heartbeat Love ay unti-unting na-update na iiba, at si Kiming, ang bossy masungit na si at ang pangunahing lalaki, ay naglakbay nag-teleport din sa kasalukuyan. Naipasok na idiretso siya sa ladies room palikuran ng mga babae, at nakita si Meng Tekiao na naghugas ng kamay. Inakala ni Meng Tekiao na isa siyang green tea plastic na kalaban lalaking ng aaki, kaya umalis siya. Pagkatapos ay dinala ni Kiming ang comics na Heartbeat Love, at nagpa siyang pumunta sa Meteorite Publishing House. Hindi niya inaasahan na ang mga bariyang inalok niya ay hindi magagamit sa totoong mundo. Sa kabutihang palad, si Meng Tekiao ay nasa bus din. Nag-alala si Meng Tekiao na isipin siyang baliw ng ibang tao, kaya hinila niya ito pababa ng bus. Ipinakita naman ni Kiming kay Meng Tekiao ang comics na Heartbeat Love. Sinabing galing siya sa mundo ng comics, at bossy masungit na pinilit si Meng Tekiao na umupo sa mahabang upuan. Sinabihan siyang maging alipin niya. Hindi pa nakakapag-react si Meng Tekiao nang dumating ang pulis at dinala si Kiming. Tiningnan ni Meng Tekiao ang comics na Heartbeat Love at napansin niya ang pangalan ni Bai Toker sa comics. Una ay inakala niyang nagkataon lang ang pangalan, ngunit nang makita niya ang hitsura, nalaman niyang magkatulad sila. Bukod pa rito, napansin din niya na si Kiming sa comics na hawak niya ay talagang nawala na sa pahina ng comics, kaya medyo naniwala siya sa sinabi ni Kiming. Sa kabilang banda, si An Yufeng ay may mataas na lagnat at nananaginip tungkol sa sandali ng maaksidente ang kanyang ina noong bata pa siya at tumulo ang kanyang luha. Akala ni Bai Toker ay masama ang pakiramdam ni An Yufeng, kaya nag-alala siyang naghanda upang tulungan si An Yufeng. Sa tulong ng diwata ng pusa, alam niyang kailangang pababain ang lagnat gamit ang malamig na tubig. Kaya, kahit alam niyang magiging parang karakter sa comics, kapag nabasa, naghanda siya ng basang tuwalya para pababain ang lagnat ni An Yufeng. Ngunit sa napakahalagang sandali, pinigilan siya ni An Yufeng. Naalala ni Bai Suji ang halik na nakapagpapagaling ng lahat, kaya hinalikan niya ang noo ni An Yufeng. Hinalikan ni An Yufeng si Bai Suji bilang tugon sa ilalim ng matinding lagnat. Samantala, si Kiming ay naglakbay na rin pabalik sa totoong mundo na may misyon at hinahanap ang tunay niyang pag-ibig, si Bai Suji. Hindi naniniwala sa pag-ibig si Kiming, sa pag-aakalang ang lahat ay interesado lamang sa kanyang pagkatao at walang nakakaunawa sa kanyang kalooban. Gayunpaman, naniniwala si Meng Tekiao sa pagkatao ni Kiming kaya hinanap niya si Kiming sa daan. Sa sipag at tiyaga, natagpuan din siya ni Meng Tekiao sa huli. Lumipat sila sa isang coffee shop para mag-usap. Nakita ni Kiming ang murang kape at ayaw inumin, hindi inaasahang pagkaabot niya sa tubig. Agad na lumitaw ang kababalaghan. Nagpa siya si Meng Tekiao na tulungan ni Kiming na sumali sa drama club at papayag naman si Kiming na tulungan siyang hanapin ang isang tao. Lumalabas na laging gustong magtanghal ni Meng Tekiao sa gabi ng dula, ngunit dahil sa kanyang tomboy na pag-ugali, hindi siya makakita ng lalaking co-star, hindi makapag-ensayo sa interview. Ang green tea na si Liu Qingqin naman ang presidente ng drama club at madalas mang-asar na ikinaiinis ni Meng Tekiao. At si Kiming, na laging seryoso at astig, ay tiyak na ang pinakamahusay na pagpipilian para maging co-star. Sinabi ni Meng Tekiao na bastaki sumama lang si Kiming sa drama club at umarte kasama niya, tutulungan niya itong maghanap ng impormasyon sa comics. Hindi nagustuhan ni Kiming ang tono ni Meng Tekiao. Ayaw niyang makipagtransaksyon dito, ngunit kaagad namang naakit si Kiming sa ipad at sumang-ayon.
Kinaumagahan, gumaling si An Wufeng, naaalala ang halik kagabi at hindi normal ang tibok ng puso. Ngunit kinumbinsi ni An Wufeng ang sarili na ito ay dahil lamang sa lagnat at sinabi kay Bai Suji na ang halik ay pasasalamat lamang, walang ibang kahulugan. Lubos na naniwala si Bai Sujay, nagulat na sa totoong mundo pala, maaari pang halikan ang noo ng iba bilang pasasalamat. Lihim itong tinandaan ni Bai Suji. Pagkatapos nito, sinamahan ni An Wufeng si Bai Suji sa laboratorio. Nang umalis sila, nakita ni An Wufeng ang larawan ng pamilya na nakalagay sa kabinet, sinaway si Bai Suji sa pagiging mapanghimasok at sarili lang ang naglagay ng larawan ng pamilya sa isang nakikitang lugar at pinapaalis pa nga si Bai Suji. Lumalabas na noong bata pa, gumagawa ng homework si An Wufeng at ang kanyang ina, tumawag ang kanyang ina sa telepono at lumabas. Ngunit na aksidente siya sa trapiko at sa gayon nawalan si An Wufeng ng kanyang ina. Kaya ang larawan ng pamilya ay isang masakit na sugat sa kanyang puso. Sa kabilang banda, nag-uusap si Meng Tikyao at Kiming tungkol sa paghahanap ng tao. Nakita ni Meng Tikyao si Bai Suji na tulala at gumagala sa daan, kaya ibinigay niya ang ipad kay Kiming at lumabas upang salubungin si Bai Suji. Inakala ni Meng Tikyao na nag-away sina Bai Suji at An Wufeng, kaya masigasig niyang dinala si Bai Suji upang baguhin ang kanyang sarili para sa pag-ibig, mula sa make-up hanggang sa damit na nagpabago kay Bai Suji. Nagdulot muli si Bai Suji ng maraming nakakatawa at nakakagulat na insidente habang naglalakbay. Hindi niya maintindihan kung ano ang lipstick na nakakapagpaibig sa mga lalaki at hindi rin niya maintindihan kung bakit nakasuot ng sneakers ang lahat. Habang nagsusukat si Bai Suji ng damit, nakita ni Meng Tikyao ang comic sa bag. Inutusan si Bai Suji na pumunta sa laboratorio upang hanapin si An Wufeng at saka umalis. Sa kabilang banda, nagsisisi si An Wufeng sa pagpapaalis kay Bai Suji kaya hinanap niya si Bai Suji sa daan. Ngunit hindi sila nagkita, kaya bumalik na lang si An Wufeng sa laboratorio upang maghintay. Sinubukan ng mga kaklase na tuksuhin si An Wufeng na mapansin si Bai Sujay. Ngunit itinanggi ito ni An Wufeng. Habang nag-uusap, biglang lumitaw si Bai Suji sa kanilang harapan. Nagpakita si Bai Suji na may imahe ng isang mag-aaral ng pisika. Walang kasanayan siyang natututo ng mga teknik para maakit si An Wufeng na itinuro ni Meng Tikyao. Ngunit nakakatuwa lang na may halong kaunting cuteness. Si Huseda, na tumitingin lamang sa panlabas, ay nagsabing napaka-cute ni Bai Sujay. Gustong ipahayag ni Bai Suji ang pasasalamat. Naalala niya ang bagong teknik sa totoong mundo. Ang halik bilang pagpapakita ng pasasalamat, kaya balak niyang halikan ang noo ni Huseda. Mabilis na iniabot ni An Wufeng ang kanyang kamay upang harangan ang noo ni Huseda. Hinalikan ni Bai Suji ang likod ng kamay ni An Wufeng. Pinaalalahanan ni An Wufeng si Bai Suji na ang ganitong paraan ng pasasalamat ay magagamit lamang kapag may sipon. Hindi ito dapat gamitin sa ibang pagkakataon. Sa sandaling ito, naalala ni Bai Suji ang paraan ng pag-akit sa mga lalaki na itinuro ni Meng Tikyao. Kaya lumapit siya upang umakit dahil hindi niya alam ang teknik, kaya napilitan tuloy umalis ang mga kaklase sa tabi niya. Sa sandaling ito, pumasok si Liu Qinqin upang hanapin si An Wufeng. Ipinaliwanag muli ni An Wufeng ang problema gamit ang physical phenomena. Inilabas ni Liu Qinqin ang milk tea at inalok si An Wufeng na inumin. Hindi sinasadyang natapon ang milk tea kay Bai Sujay. Sa kabutihang palad, mabilis na lumipad si An Wufeng at hinarangan ito, kaya nakaligtas. Pinagalitan ni An Wufeng si Liu Qinqin na huwag uminom ng tubig sa laboratorio. Malungkot na umalis si Liu Qinqin at ang kakaibang kilos ni An Wufeng ay nagpaduda kay Liu Qinqin. Pagkatapos paalisin ni An Wufeng sa laboratorio, nakipag-ugnayan si Liu Qinqin kay Meng Tikyao. Tinatanong ang tungkol sa masamang gawin ni Bai Suji. Hindi nakipagtulungan si Meng Tikyao. Nagalit si Liu Qinqin at nagbigay ng ultimatum kay Meng Tikyao. Sinabihan siya na dapat siyang magdala ng isang lalaki para maging kapareha sa hapon. Pumunta ulit si Meng Tikyao sa coffee shop para hanapin si Kiming. Inilabas ni Kiming ang kanyang card at gustong bilhin ang coffee shop na ito, kahit na si Kiming ay isang dominant si sa comics. Ngunit ang card sa comics ay hindi magagamit sa totoong mundo. Tinuruan siya ni Meng Tikyao na huwag nang magsayang ng oras. Inutusan siyang samahan siya sa pag-ensayo at tutulungan naman niya itong humanap ng tao. Dinala ni Meng Tikyao si Kiming upang sumali sa pag-ensayo ng dula. Ang napakagandang pagganap ay nagpatawa sa lahat. Nakita ni Liu Qinqin na lahat ng pagganap ni Kiming ay naging dominant si, kaya sinabihan silang umuwi muna at mag-ensayo ng husto bago bumalik. Tinuruan ni Meng Tikyao si Kiming sa pag-aakalang ang kanyang karakter sa comics ay hindi umiiral sa totoong buhay. Saktong may dumaang kaklase at nabangga siya, mabuti na lang at mabilis na niyakap ni Kiming ang kanyang baywang at nakaligtas. Sa klase, naalala ni Meng Tikyao ang tanawin ng bayaning si Kiming na nagligtas sa dalaga at nawala sa sarili. Nagtataka si An Wufeng kung ano ang nangyari sa kanya. Hindi pa man nakakapagsalita si Meng Tikyao ay pinagalitan na siya ng guro, kaya ginapilitan silang itigil ang pag-uusap. Pagkatapos ng klase, tinulungan ni Bai Suji si An Wufeng na hanapin ang Italian book, lahat tungkol sa quantum. Nagtataka si An Wufeng kung naiintindihan niya ang nilalaman ng aklat. Pinaalalahanan ni Bai Suji si An Wufeng na ang kanyang karakter sa comics ay itinakdang nakakaalam ng 18 wika. Bilang ganti, tinulungan ni An Wufeng si Bai Suji na i-update ang comics na Heartbeat Love. Umupo si Bai Suji sa sopa at naghintay habang masigasig na nagsusulat si An Wufeng. Kasabay nito, gumastos ng malaki si Meng Tikyao at umupa
pa ng isang murang silid para kay Kiming kahit hindi nasiyahan si Kiming, pansamantala lamang siyang mananatili doon. Sa kabilang banda, unti-unting nakakasundo ni Bai Suji si An Wufeng. Hindi lamang sumasama kay An Wufeng sa silid aklatan upang mag-aral, kundi naglalaro rin ng werewolf kasama sina An Wufeng at ang iba pa. Nang marinig pa lang niyang gabi na, pakiusap, pumikit, lumabas ang werewolf para alisin ang isang tao. Kaagad namang natakot si Bai Suji at ang lahat ay walang magawa sa kawalang malay ni Bai Suji. Pagkaraan ng ilang araw, natapos din sa wakas ni An Wufeng ang pagdisenyo ng programa. Nagpasya siyang ihanda na ang pagbabalik ni Bai Suji sa mundo ng comics. Nakita ni Bai Suji na natapos na ni An Wufeng ang update at masaya dahil malapit na siyang makabalik sa comics. Bago umalis, gustong manood ni Bai Suji ng Meteor Shower. Ipinaliwanag ni An Wufeng ang tungkol sa Meteor Shower gamit ang kaalaman sa pisika. Pagkatapos ay ginamit ni An Wufeng ang projector para ipaliwanag ang tungkol sa Meteor Shower kay Bai Suji. Nakahiga ang dalawa sa ilalim ng liwanag ng projector. Pinapanood ang kalangitan na puno ng bituin na napakaromantiko. Alam ni Bai Suji na kapag lumipas ang meteor, maglalaho ito, kaya labis siyang nadismaya. Hindi napigilan ni An Wufeng na aliwin si Bai Suji gamit ang lohika ng pisika. Sinabi ni An Wufeng na ang mundong ito ay binubuo ng mga atom, at ang mga atom ay hindi naglalaho. Kaya, sa teorya, ang mga atom ay nagbabago lamang ng anyo, at hindi tuluyang naglalaho. Muling sumaya si Bai Suji. Si Bai Suji, na walang alam tungkol sa paghihiwalay, ay masayang sumama kay An Wufeng sa paaralan. Pagkatapos kumpirmahin na tutulungan siya ni An Wufeng na i-update ang comics, inihatid ni An Wufeng si Bai Suji. Ngunit pagkatapos pindutin ni An Wufeng ang confirm button, naalala niya ang mga nangyari sa pagitan nila ni Bai Suji. Ang pananabik ay umukit sa puso ni An Wufeng, tumakbo rin siya upang hanapin si Bai Suji. Sa kabutihang palad, hindi pa nagtatagumpay sa pag-alis si Bai Suji. Sa wakas ay natanto rin ni An Wufeng ang kanyang damdamin. Ngunit wala namang kaalam-alam si Bai Suji. Pagbalik, nanonood ng TV si Bai Suji habang kumakain ng snack. Nagtataka kung bakit hindi siya nakabalik. Ipinaliwanag ni An Wufeng na ito ay dahil sa quantum error. Si An Wufeng, pagkatapos umuwi mula sa paaralan, ay laging nagtatanong kay Bai Suji tungkol sa impresyon niya sa kanya. Umusbong ang pag-ibigan sa dalawa. Ngunit hindi inaasahang biglang dumating ang ama na si An Zaiyuan at nagambala sila. Nag-away ang mag-ama. Dinala ni An Wufeng si Bai Suji palayo. Ikinuwento ni An Wufeng ang tungkol sa kanyang pamilya kay Bai Suji. Nagkataon lang na ang aksidente sa sasakyan ng nanay noon ay dahil tinawag siya ni An Zaiyuan sa ibaba. At pagkatapos mamatay ng nanay, nilinis ni An Zaiyuan ang lahat ng bagay na konektado sa kanya at dinala si An Wufeng sa boarding school. Hindi mapatawad ni An Wufeng ang pagiging malamig ng tatay. Hindi nagkaintindihan ang mag-ama sa loob ng maraming taon. Naalala ni Bai Suji ang pagtingin ng tatay ni An sa larawan ng nanay na inakala niyang mahal nito ang nanay. Sa pagkakataong ito, muling nakita ni Bai Suji ang manloloko na humihingi ng pera. Nakita ito ni An Wufeng kaya hinila niya ito at tinuruan si Bai Suji na huwag nang magpapaloko pa. Akala ni Bai Suji ay kung sakaling totoo ito, makakatulong siya sa iba. Akala ni An Wufeng ang posibilidad na mangyari ito ay isa sa 10,000. Sunod na dinala ni An Wufeng si Bai Suji para umupa ng kwarto. Dahil isa na lang ang natitirang kwarto sa hotel, isa lang ang pwedeng upahan. Dahil napatunayan ang AV ni Bai Suji, wala nang ibang pagpipilian ang dalawa kundi pumunta sa internet cave para magpalipas ng gabi. Unang beses ni Bai Suji sa internet cave kaya curious din siya at balak sana niyang makinig ng lecture sa physics kasama si An Wufeng. Ngunit sa huli, nakatulog siya sa balikat ni An Wufeng. Hindi nangahas gumalaw si An Wufeng, nanigas siya buong gabi. Sa kabilang banda, nag-book si Meng Tekiao ng kwarto para kay Kiming at nag-order ng isang mangkok ng snail rice noodles para sa kanya. Naaamoy ni Kiming ito kaya inakala niyang nagnanakaw si Meng Tekiao. Ipinaliwanag ni Meng Tekiao na ang snail rice noodles sa totoong mundo ay simbolo ng pagiging maharlika. Tanging ang mga maharlika lamang ang makakatikim ng high-end na pagkain na ito, kaya naaalala ni Kiming ang paggamit niya ng kutsara at tinidor sa bahay. Si Meng Tekiao ay makakahanap lamang ng tinidor para sa kanya sa kahon ng instant noodles. Tinikman ni Kiming ang isang subo ng snail rice noodles, at dahil masarap, inubos pa niya ang sabaw. Binanggit ni Meng Tekiao na magpe-perform sila bukas, at sinabi kay Kiming na ayusin ang hairstyle nito. Inisip ni Kiming na walang sinuman sa mundo ang makakagalaw sa kanyang buhok. Agad na inalok ni Meng Tekiao ng 2 mangkok ng snail rice noodles, at agad namang pumayag si Kiming. Kinabukasan, sinadya ni Liu Qinqin na apihin si Meng Tekiao, at ayaw siyang payagang isuot ang costume para sa performance. Sa sandaling ito, dinala ni Meng Tekiao si Kiming na may bagong hairstyle, at nang makita siya ng lahat, napabigay sila sa kanyang kagandahan. Sa ensayo, gumanap si Meng Tekiao bilang isang maliit na katulong. Nang nagdala siya ng isang basong malamig na tubig kay Liu Qinqin, sinabi ni Liu Qinqin na malamig ang tubig at inutusan si Meng Tekiao na palitan agad. Nang nagdala si Meng Tekiao ng mainit na tubig, sinadya ni Liu Qinqin na ipatalsik ang mainit na tsaa sa kamay ni Meng Tekiao. Ang resulta, sinabi ni Liu Qinqin na si Meng Tekiao ay pabaya. Sanay na si Meng Tekiao sa pagiging inosente, kaya tahimik niyang itinago ang kamay niya sa likod, ngunit nakita ito lahat ni Kiming. Nagsalita siya para ipagtanggol si Meng Tekiao, at si Meng Tekiao ay labis na naantig. Tinanong ni Kiming si Meng Tekiao kung isa rin siya sa mga babaeng napabigyan
nagbibigay sa kanyang kagandahan. Mabilis na tinanggi ni Meng Tikyao, ngunit sa katunayan hindi niya mapigilan ang pagkaantig niya. Sa pagkakataong ito, dumating si Bai Suji at An Yufeng sa paaralan at di inaasahang nakita nila si Qiming. Nakilala ni Bai Suji si Qiming, kaya ginalaman ni Meng Tikyao at An Yufeng na ang dalawa ay mga karakter pala sa comics. Sinabi ni Bai Suji kay Qiming na si An Yufeng ang autor ng kanilang comics, ngunit medyo nagduda si Qiming. Kumain ng apat sa kantin, ngunit nag-away at naghamon sa isa't isa ng palihim si An Yufeng at Qiming. Sinabi ni Meng Tikyao kay Qiming na kunin ang meal card para kumuha ng pagkain, ngunit hindi naintindihan ni Qiming ang pagkuha ng pagkain, kaya ginamit niya ang kanyang kamay upang hampasin ang kanin. Parehong tumawa si An Yufeng at Meng Tikyao, ngunit labis na naunawaan ni Bai Suji si Qiming dahil nang una siyang dumating sa totoong mundo, marami rin siyang nagawang nakakatawa at nakakahiya. Inalo ni Bai Suji si Qiming, kaya bilabis na nalungkot si An Yufeng. Ayaw ni Qiming kainin ang mga ordinaryong pagkain ito, kaya sinabi niya kay Meng Tikyao na tumawag ng private chef para sa kanya. May papaliwanag lang ni Meng Tikyao na ang ibig sabihin nito ay mag-o-order ng takeout. Gustong imbitahan ni Qiming si Bai Suji sa isang date, kaya di natural na pinigilan siya ni An Yufeng, ngunit sinabi ni Qiming na siya ang male lead ni Bai Suji, ang kanyang fiance. Anong karapatan meron si An Yufeng? Walang magawa si An Yufeng kundi bitawan ang kanyang kamay, at nais ni Qiming na bigyan si Bai Suji ng isang kakaibang date. Inakala ni Qiming na ang swimming pool ay isang restaurant, kaya dinala niya ito sa swimming pool, at nang makita nilang may tumalon sa tubig, natakot sila at tumakas. Sa klase, si An Yufeng at Meng Tikyao ay tila nag-aalala, at maging ang itinuturo ng guro ay hindi nila alam. Nakita ni Meng Tikyao ang pag-iisa ni An Yufeng, at sinabi niyang tuturuan niya si An Yufeng kung paano ligawan si Bai Suji sa paraang pamilyar kay Bai Suji. Hindi nagustuhan ni An Yufeng, ngunit kahit sinabi niyang hindi, sumang-ayon naman siya sa plano ni Meng Tikyao ng buong puso. Pumunta ang dalawa sa library, si Meng Tikyao ay naghahanap ng ibang kwento tungkol sa mga Tyrant Sea, at nakikinig si An Yufeng sa pagbabasa ng kwento tungkol sa Tyrant Sea. Sinubukan niyang matutunan ang mga patakaran ng Majisua World upang makuha ang atensyon ni Bai Suji, at kahit hindi nagustuhan ni An Yufeng, wala siyang magawa kundi maingat na kumuha ng tala. Kasabay nito, dinala ni Qiming si Bai Suji sa isang amusement park, at napansin ni Bai Suji na kakaiba ang paraan ng pagdedate ng mga tao sa totoong mundo. Habang naglalaro ng bounce house, nabangga si Bai Suji ng isang bata. Lumapit si Qiming upang makipagtalo, at itinuring siyang isang weirdo ng may-ari at pinaalis. Dinala ulit ni Qiming si Bai Suji sa isang escape room, at ayaw magsinungaling ni Bai Suji, kaya direkta niyang sinabi ang kanyang pagkatao. Nakita ni Qiming na pinaghihinala ang suspect si Bai Suji, kaya sinabi niya sa lahat na kung may problema sila, siya na lang ang asikasuhin, at pinaalis ulit silang dalawa ng may-ari. Bago umuwi si Bai Suji, pinaalala ni Qiming kay Bai Suji na huwag niyang kalimutan na isa lang siyang karakter sa comics, at ang mundo ng comics ang kanyang tahanan, kaya huwag siyang masyadong mag-alala tungkol sa totoong mundo. Tumango si Bai Suji, at pag-uwi niya, napansin niyang tila kakaiba si An Yufeng. Nagpanggap si An Yufeng na isang Tyrant Sea, nagpaikot ng baso ng red wine, at mayabang na nakipag-usap kay Bai Suji, na labis na nagpalito kay Bai Suji. Sinunod pa ni An Yufeng ang pagsasanay tungkol sa Tyrant Sea, na nagpapapader sa lahat ng oras at lugar, at idiniin si Bai Suji sa sofa, kaya biglang natigilan si Bai Suji. Nagsalita si An Yufeng sa tono ni Qiming, na mas lalong nagpalito kay Bai Suji, at halos masunog pa niya ang bahay. Si Meng Tikyao naman, pinalitan ang pagiging mainitin ang ulo ng babae mula sa Northeast, at naging isang malumanay, mabait, at nakakaunawang sweet girl. Biglang dumating si Huzida, na lubos na sumira sa plano ni Meng Tikyao na magpanggap na malumanay, at umalis si Meng Tikyao na nagdulot kay Qiming ng pagkadismaya. Parehong nabigo ang plano ni An Yufeng at Meng Tikyao na magbago. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang natagpuan ni Bai Suji ang kahon na iniwan ng tatay ni An Yufeng sa bahay. Nakita niya na bukod sa susi na iniwan ni An Sayuan sa loob, mayroon ding isang inayos na larawan ng pamilya, at mas mahalaga, isang kahon na puno ng candy. Aba, noong bata pa si An Yufeng ay may problema siya sa pag-iisip, at kakausapin lang siya kapag binibigyan ng candy. Ito ang hangarin ng tatay na makipag-usap kay An Yufeng. Ngunit hindi mapatawad ni An Yufeng ang pagiging kalmado at malamig ng tatay. Ginamit ni Bai Suji ang teorya na hindi nawawala ang mga atomo upang aliwin si An Yufeng. Ito lang ang alam na kaalaman sa physics ni Bai Suji. Labis na naantig si An Yufeng. Ngunit dahil din sa mga salitang iyon, kaya naalala ni An Yufeng na hindi nabibilang si Bai Suji sa mundong ito. Kinabukasan, pinasakay ni An Yufeng si Bai Suji sa likod ng bisikleta. Sinadya niyang biglang preno para mayakap siya ng mahigpit ni Bai Suji. Nang makarating sila sa paaralan, nakita nila si Meng Tikyao, at sinabi ni An Yufeng ang kanyang intensyon na ibalik si Bai Suji sa kanyang mundo. Nagtataka si Meng Tikyao kung gusto ba ni Bai Suji ang modernong lipunan. Sa sandaling ito, lumabas si Qiming, at naniniwala rin siyang si Bai Suji ay nabibilang sa hanay. Sinabi ni Meng Tikyao kay Qiming na sabihin ang mga gusto ni Bai Suji, at nagsalita si Qiming ng mahaba na nagdulot kay Meng Tikyao na tumapak sa
katabi. Pagkatapos ay dinala ni Kiming si Bae Suji papalayo at sinabi ni Bae Suji na tila nagbago ang mga gusto na sinabi ni Kiming. Nagbigay ng ideya si Meng Tikyao kay An Yufeng na nasa likuran at sinabi kay An Yufeng na maging matapang sa pagligaw kay Bae Suji. Ang lahat ay dumaan sa basketball court. Halos matamaan si Bae Suji ng bola na sinipa ni Huzida, ngunit protektado siya ni Kiming. Ngunit nagpanggap si An Yufeng na nasugatan, kaya bilabis na nainis si Kiming, nagalit dahil nag-inarte si An Yufeng sa harap ni Bae Suji. Inakala ni Bae Suji na walang puso si Kiming kaya dinala niya si An Yufeng sa klinik. Pumunta rin si Huzida nang marinig ang balita upang tingnan ang sugat ni An Yufeng, ngunit hindi sinasadyang nabigyan siya ng dog food. Ginamit ni Bae Suji ang salitang pagpapakalat ng matatamis na bagong natutunan, yakap si An Yufeng upang magpakalat ng matatamis, kay Huzida labis na walang magawa si Huzida. Habang si Meng Tikyao naman ay hinarang ang daan ni Kiming sa stadium. Kinausap niya si Kiming sa tono ng isang taransi. Si Kiming ay nagtanong kay Menkyo kung gusto niya ito. Bago pa nakasagot si Menkyo, sinabi ni Kiming na ang kanyang tadhana ay ginawa para lang mahalin si Baek Suki. Ito ang kanyang tadhana, nakatakda na mula pa sa simula, ngunit itinanggi ito ni Menkyo. Sa kabilang banda, palaging iniisip ni Baek Suki na masama ang pakiramdam ni An Obong at hindi na kinaya ni Kiming. Nagalit si Baek Suki dahil sa kawalang puso ni Kiming dahil pinuna pa niya si An Obong kahit sugatan na ito. Umalis si Kiming sa galit at nagdeklara na tiyak na patutunayan niyang hindi sugatan si An Obong. Pagkatapos man ng halian, umakyat sina Baek Suki at An Obong sa klase at ayaw ni Kiming na magkasama sila kaya pumasok din siya sa silid-aralan. Hindi inaasahan, tinawag si Kimi ng guro sa pisara at pinaalis sa klase. Pagkatapos ng klase, umuwi sina Baek Suki at An Obong nang magkasama. Gusto ni Kimi na sirain ang kanilang pagsasama, kaya nauna siyang sumakay ng taxi. Dinala ni Baek Suki si An Obong sa bahay sakay ng bus. Nagtaka si An Obong kung bakit niya ito sinamahan. Naalala ni Baek Suki ang mga mabuting bagay na ginawa ni An Obong para sa kanya. Inisip niyang magkaibigan sila at obligasyon niyang alagaan si An Obong. Bukod pa rito, si An Obong din ang kanyang otor. Hinarap ni An Obong si Baek Suki ng tapat. Gustong aminin ang katotohanang hindi siya ang otor, ngunit biglang nagpreno ang bus. Natural na iniunat niya ang kanyang kamay para harangan si Baek Suki, sa takot na baka tumama ito. Pagdating ng dalawa sa bahay, nakita nila si Hojida na nagdala ng pagkain para aliwin si An Obong, pero dumating din sina Kimin at Menkyo. Kaya nagkaroon ng labanan sa pagluluto sina Kimin at An Obong, ngunit nakalulungkot na pareho silang magaling, kaya sa huli, nag-order na lang sila ng takeout. Pagkatapos kumain, tinanong ni Menkyo si Baek Suki kung gusto niya si Kimin. Noon lang napagtanto ni Baek Suki na nang makita niya si Kimin ay wala siyang naramdamang pagtibok ng puso. Nagtaka si Baek Suki, malinaw na siya ang kanyang bida, bakit wala siyang nararamdaman? Nagpa siya si Baek Suki na tanungin si An Obong, ang otor. Bilang otor, tiyak na maipapaliwanag niya ito. Ngunit hindi inaasahan, ang naghihintay sa kanya ay ang katotohanan ng panloloko. Hawak ni Kimin ang data ng eksperimento ni An Obong kay Baek Suki at nalaman niyang hindi siya ang otor. At inakala ni Kimin na ang dahilan lang kung bakit gustong panatilihin ni An Obong si Baek Suki ay para pag-aralan lamang ito. Noon lang nalaman ni Baek Suki na matagal na siyang niloloko ni An Obong, kaya umalis siya sa galit. Nang makita ito ni Menkyo ay agad siyang sumunod. Ngunit sa katotohanan, 6 na ebis lang ang mayroon siya. Nanahimik si Kimin. Sa kabilang banda, galit na galit si Baek Suki dahil sa panloloko ni An Obong. Sa tingin ni Menkyo ay napakakomplikadong nilalang ang tao. May karapatan si Baek Suki na magalit, kaya kailangan niyang ilabas ang galit ngayon at dinala niya ito sa amusement park para maglaro ng ball throwing. Dinala ni Menkyo si Baek Suki sa amusement park. Tinuruan niya si Baek Suki na hindi kailanman nagalit kung paano magalit ng tama. Si An Obong ay tahimik na nagmamasid sa likuran. Lihim na inaliw ni Menkyo si An Obong. Kailangan lang nilang hintayin kumalma si Baek Suki. Si An Obong naman ay napakalma. Sinabi niya kay Menkyo na alagaan ito. Hahanapin ni Kimin ang tunay na otor para ayusin ang problema. Si Baek Suki ay nasa hotel. Gusto ni Kimin at ni Baek Suki na ayusin ang problema sa pagbalik. Bukod sa otor na walang balita, may isa pang paraan ang gamitin ang programa na inimbento ng science team ni An Obong. Ngunit ayaw ni Kimin na magmakaawa kay An Obong, kaya nagpa siya silang bilhin ito gamit ang pera. Ngunit wala silang pera. Ang tanging paraan para kumita ay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng part-time. Ngunit matigas ang ulo ni Kimin na ayaw magtrabaho ng part-time, habang si Baek Suki ay nasasabik na magsuot ng magandang uniforme para magtrabaho. Sa huli, nalaman niya na ang pagpapamudmud lang ng flyers ang magagawa niya. Nakita ni An Obong si Baek Suki na nagtatrabaho ng part-time at gustong lumapit para makipag-usap, ngunit hindi siya pinansin ni Baek Suki at nagkaroon ng Cold War ang dalawa. Samantala, gusto ni Liu Chinchin na tulungan siya ni An Obong na ayusin ang ilaw ng drama club. Ayaw siyang pansinin ni An Obong at direkta siyang tinanggihan. Si Liu Chinchin ay lumapit kay Baek Suki at nagsinungaling na pupunta si An Obong sa drama club para tumulong. Ang totoo ay nagtataka siya kung bakit hindi kayang hawakan ni Baek Suki ang tubig. Nakatanggap ng abiso mula kay Menkyo, si An Obong ay pumunta rin sa teatro. Tahimik na inilayo ang mga bagay na may tubig kay Baek Suki. Bagamat hindi nag-uusap ang dalawa, palihim naman silang nagtitinginan. Ang matalik na kaibigan ni Liu Chinchin ay
nagplano ng laro sa break para magkaroon ng pagkakataon sina Liu Chinchin at An Obong na maging malapit kaya naglaro silang lahat ng truth or dare. Sinasadya ng matalik na kaibigan na papag-aminin si An Obong kay Liu Chinchin, ngunit sinubuan ni An Obong si Baeksuki habang nag-aamin. Napansin ni Menkyo na tila nagselo si Baeksuki kay Liu Chinchin, kaya nang mag-alok si Liu Chinchin na pumunta sa bahay ni An Obong, hinikayat ni Menkyo si An Obong na pumayag na maaaring magpasigla sa pagising ni Baeksuki. Sa kabilang banda, si Kimin na nagtatrabaho ng part-time ay hindi pa rin nagbabago ang estilo ng pagiging dominant Leongsi at natanggal siya sa trabaho pagkatapos ng ilang oras. Ibinigay ni Kimin ang nag-iisang 100 yuan na papel kay Baeksuki at nangakong ibabalik siya sa kanyang mundo. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Baeksuki sa bahay ni An Obong para kunin ang mga experiment item at nakita niya si An Obong at Liu Chinchin na sabay na kumakain ng hapunan. Sinasadya ni Baeksuki na sumingit sa pagitan ni An Obong at Liu Chinchin at hindi niya pinayagan ang dalawa na mag-usap ng pribado. Hanggang sa nagplano si Liu Chinchin na umamin kay An Obong, nagmadali si Baeksuki na sumingit. Ang kanyang damdamin para kay An Obong ay hindi niya maitago, ngunit inistorbo ito ni Kimin. Nagplano si Kimin na ihatid si Baeksuki pa uwi, ngunit biglang umulan kaya wala silang nagawa kundi manatili. Tatlo silang nag-aalangan na nagpalipas ng gabi, patuloy na nagtatalo tungkol sa pagpapamahagi ng kwarto at sa huli ay pinatulog ang nag-iisang babae sa living room. Kinabukasan, iginiit ni Baeksuki na lumabas para mamahagi ng flyers kahit umuulan. Nag-alala si An Obong kaya sumunod siya. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Baeksuki dahil sa pagsisinungaling sa kanya. Nagulat si Baeksuki kung bakit siya niloko ni An Obong. Sinabi ni An Obong na iyon ay isang white lie at sinabihan niya si Baeksuki na sumandal sa kanyang dibdib para pakinggan ang kanyang tibok ng puso. Sa sandaling iyon, dumating si Menkyo para hanapin si Baeksuki at sinabing hindi niya nakita si Kimin buong araw at umuulan sa labas. Nag-aalala siyang nasa panganib si Kimin kaya hinati nila ang paghahanap. Sa huli, nakita nila si Kimin na nagtatrabaho ng part-time sa swimming pool. Noon lang nalaman ni Baeksuki na lihim na nagtatrabaho si Kimin ng part-time at hindi na nag-atubiling pumunta sa ganoong mapanganib na lugar. Sinabi ni Kimin kay Baeksuki na ang pagprotekta sa kanya ay ang kanyang misyon at sa huli ay kailangan nilang bumalik sa mundo ng comics. Sumang-ayon si Baeksuki kay Kimin. Maghihintay sila matapos ang pagtatanghal ng dula at aalis sila ni Kimin para hanapin ang author. Narinig lahat ito ni Menkyo at tumulo ang kanyang luha. Nagkunwari si Menkyo na walang narinig, pinunasan ang kanyang luha at tinawag ang dalawa para manood ng dula. Sa likod ng entablado, naalala ni Menkyo ang mga salitang sinabi ni Kimin kay Baeksuki. Malungkot siya at lumapit si Baeksuki para tulungan siyang maglagay ng lipstick. Alam ni Menkyo na malapit na silang bumalik at pinayuhan niya si Baeksuki na huwag nang maging Mary Sue pagbalik niya sa comics at kailangan niyang malaman kung sino ang mabuti at masama. Pag-alis ni Baeksuki, nakita niya si Liu Chinchin ulit. Ikinulong ni Liu Chinchin ang kwarto ni Menkyo. Nagdahilan siya at sinabing palitan ni Baeksuki si Menkyo sa entablado. Mabait si Baeksuki kaya pumayag siya. Ngunit may sariling plano si Liu Chinchin. Plano niyang ibuhos ang tubig sa props kay Baeksuki sa entablado. Sa ganitong paraan, makikita ng buong paaralan ang totoong anyo nitong kakaibang si Baeksuki. Sa kabilang banda, nahanap na ni An Obong ang impormasyon ng author, kaya nagmadali siyang bumalik sa paaralan, gustong formal na humingi ng tawad kay Baeksuki. Ngunit hinarangan siya ni Kimin sa labas ng teatro. Sinabihan ni Kimin si An Obong na hanapin ang sarili niyang bida dahil hindi kabilang si Baeksuki sa mundong ito. Pagkatapos ay hindi sinasadyang narinig ni An Obong ang plano ni Liu Chinchin sa labas ng dressing room. Kaya noong performance, sinadya niyang magdulot ng short circuit na pagkawala ng kuryente. Nang samantalahin ni Liu Chinchin ang kaguluhan para ibuhos ang tubig kay Baeksuki, sumugod si An Obong sa entablado at niyakap si Baeksuki. Muling lumiwanag ang ilaw ng entablado. Nagkunwari si Liu Chinchin na inosente nang makita niya si An Obong. Pinagsabihan ni An Obong si Liu Chinchin sa sinadya niyang pagdudulot ng gulo at hindi na malaya ni Baeksuki ang pagtibok ng kanyang puso. Sa kabilang banda, si Menkyo ay nakakulong sa dressing room at tumawag kay Kimin para humingi ng tulong. Nang matapos ang kalahati ng kanyang sinasabi, nagkaroon ng pagkawala ng kuryente. Tumakbo si Kimin sa dressing room pagkatapos makatanggap ng tawag. Narinig niya ang sigaw sa loob. Tiyak na may nangyari sa kanya, kaya binasa niya ang kanyang kamay ng tubig at tumago sa pader para makapasok. Pagkakita kay Kimin, sumugod si Menkyo at niyakap siya. Natigilan si Kimin, kaya bumalik sa katinuan si Menkyo at nagpasalamat sa kanyang tulong. Nang umalis ang dalawa, napansin ni Menkyo na nag-iba ang kulay ng kamay ni Kimin. Agad na dinala ni Menkyo si Kimin kay An Obong. Mabilis na binuklat ni An Obong ang comics at nakita na ang libro ay kumukupas din, marahil ang bida at ang pangunahing bida ay parehong maglalaho. Tinawagan ni An Obong ang author at nalaman niyang tumunog ang telepono mula sa loob ng bahay at ang author pala ng comics ay ang nanay ni An. Nag-alala si Baeksuki na hindi na ma-update pa ang comics dahil patay na ang author. Nagsimula na ring makaramdam ng pananakit si Baeksuki. Aalis si An Yufeng at dinala si Bai Suji sa lumang bahay. Naghanap si An Yufeng sa lumang bahay, ngunit hindi niya mahanap ang mga manuskrito ng ina. Alam ni Bai Suji ang kanyang kapalaran, nagpapasalamat na nakilala niya si An Yufeng sa totoong buhay. Inaasahan niyang ituring lang ni An Yufeng ang lahat bilang panaginip at kalimutan
nakalimutan ang lahat. Ipinikit ni An Yufeng ang kanyang mga mata, nagtapat ng pag-ibig kay Bai Suji na parang isang gumugulong na tangke. Nakaukit ng malalim ang bakas. Sa puso, sa isip, ang pangalan lamang ni Bai Suji. Nang muli siyang magmulat, si Bai Suji ay nawala. Kasabay nito, inaalagaan ni Meng Tejiao ang humihinang si Qiming. Si Qiming ay masaya na nakilala niya ito. Inaliw siya ni Meng Tejiao na makakahanap si An Yufeng ng paraan. Alam ni Qiming na malapit na siyang maglaho, wala nang pag-asa kina An Yufeng at Bai Suji. Sa kabilang panig, pagkatapos mawala ni Bai Suji, naalala ni An Yufeng ang panahon na umiral si Bai Suji sa totoong mundo, humahagulgol habang hawak ang comics. Umuwi ang tatay na si An Saiyuan, nakita si An Yufeng na may hawak na comics, hindi niya alam ang nangyayari, kinuha lang niya ng tahimik ang isang baul. Sa loob nito ay lahat ng gamit ng kanyang ina. Kasama rito ang manuskrito ng Heartbeat Love. Dali-daling inilagay ni An Yufeng ang manuskrito sa likod ng comics at talagang lumitaw ang himala. Bumalik sina Bai Suji at Qiming. Niyakap ni An Yufeng si Bai Suji. Sa wakas ay muling nagkita silang dalawa at naayos din ang mundo ng comics. Nalaman lamang ni An Yufeng sa oras na ito na hindi pala nakalimutan ng tatay niya ang kanyang ina at lahat ng gamit ay maingat na iningatan ni An Saiyuan. Pagkatapos, habang naghahalungkat si An Yufeng sa bowl, bigla niyang natuklasan ang isang larawang iginuhit niya na nais agawin ng tatay, ngunit hinawakan ng mahigpit ni An Yufeng. Ang nawalang alaala ay nagbalik, naaalala niya na iginuhit niya ang larawang ito. At noong araw na iyon ang araw ng trahedya ng kanyang ina. Si An Yufeng ay maisakit sa pag-iisip mula pa noong bata. Isang araw, sinabi ng bata sa kanyang nanay Naan na gusto niyang kumain ng sorbetes. Tuwang-tuwa ang nanay Naan at tumakbo para bumili, hindi inaasahang na aksidente sa daan at tuluyang namatay. Alam ni tatay ang nangyari, nag-alala siyang sisisihin ni An Yufeng ang sarili, kaya itinago niya ang lahat ng pag-aari ng nanay Naan noong nabubuhay pa ito. Naalala ni An Yufeng ang nakaraan at naunawaan na mali ang pagkakaunawa niya sa kanyang tatayan. Nakita ni Bai Suji na sa wakas ay naayos na ang gusot sa pagitan ng mag-ama, umaasa siyang mahigpit silang magyakap. Natuklasan ni Bai Suji na hindi lang ang Heartbeat Love ang iginuhit ng nanay Naan, kundi pati na rin ang comics na Little Feng Who Does PSP. Ikinuwento ni tatay na gumuguhit ang nanay Naan ng comics para mapatulog si An Yufeng noong bata pa. Sa huli ay natuklasan na may talento siya, kaya naghanap ng publishing house para ilathala. Sa wakas ay naunawaan din ni Bai Suji ang pinagmulan niya. Naniniwala si tatay na si Bai Suji ay isang karakter sa comics at na maaaring gamitin ni An Yufeng ang quantum na prinsipyong pinag-aaralan. Kinabukasan, sina An Yufeng, Bai Suji, Qiming, at Meng Tejiao, 4 na tao ang nagdiwang na magkakasama na nalampasan ang kalamidad. Ngunit kailangan pa ring umalis ni Qiming at Bai Suji at bumalik sa kanilang mundo. Kahit ayaw ni An Yufeng, hindi niya kayang pigilan si Bai Suji na hindi pa ganap na nagigising. Bago maghiwalay, binigyan ni An Yufeng si Bai Suji ng isang rainbow rain na matatagpuan lamang sa mundo ng Majisua. Labis na masaya si Bai Suji, habang si An Yufeng, na laging nagmamaliit sa pagiging mailap ni Majisua, ay palihim na nanalangin. Si An Yufeng, na hindi kailanman naniwala sa ganitong uri ng maaksayang eksena, ay unang beses na pumikit ng seryoso at nanalangin. Sa kabilang panig, nag-alala si Qiming na baka agawin ni An Yufeng si Bai Suji. Umasa si Meng Tejiao na bibigyan ni Qiming ng pribadong espasyo ang dalawa, marahil ay hindi na sila magkikita pa sa hinaharap. Si Qiming ay tumalon upang pag-usapan si Meng Tejiao. Sinabi ni Meng Tejiao na maaari na siyang bumitaw, ngunit hindi siya mapakali sa loob at sumugod sa mga bisig ni Qiming. Pagkatapos ay hinatid ni An Yufeng at Meng Tejiao, sina Qiming at Bai Suji. Si Qiming kahit galit kay An Yufeng na nakikipag-agawan kay Bai Suji, nagpasalamat pa rin siya na dinala sila pabalik, at kusang nakipagkamay upang makipagbati kay An Yufeng. Ipinatatakbo ni An Yufeng ang quantum machine. Naisip niyang aalis na si Bai Suji, kaya tumakbo siya sa laboratorio upang tingnan, ngunit walang laman ang laboratorio. Umiiyak si An Yufeng habang nagdarasal na manatili si Bai Suji, umaasa na magkakatotoo ang kanyang hiling sa Rainbow Rain. Sa sandaling ito, lumabas si Bai Suji mula sa silid, lumabas na nang simulang patakbuhin ang quantum machine. Natukoy ni Bai Suji na si An Yufeng ang gusto niya, kaya nagpaalam siya kay Qiming at nagpa siyang manatili sa totoong mundo. Samantala, si Meng Tejiao ay nasaktan dahil sa pag-alis ni Qiming at madalas siyang nagtatago at umiyak mag-isa. Pagkatapos ng mga araw na iyon, dinala ni An Yufeng si Bai Suji upang mamasyal. Napakasaya ng bawat araw. Naniniwala si Bai Suji na sapat na ang makasama si An Yufeng para maging masaya. Ang nanatiling si Bai Suji ay ganap ng nakasama sa totoong buhay. Dinala ni An Yufeng si Bai Suji upang kumuha ng e-photo. Ang unang reaksyon ni Bai Suji ay maaari na silang magrenta ng kwarto, kaya namula si An Yufeng at tinakpan ang bibig ni Bai Suji. Nag-sweet-sweetan ang dalawa, nag-date sa totoong mundo, at labis na masaya si Bai Suji sa date na ito. Ngunit biglang nahawakan ni Bai Suji ang tubig. Ngunit dahil natatakot siyang mag-alala si An Yufeng, sinadya niyang itago ito hanggang sa kumain sila kasama si Meng Tejiao. Aksidenteng nakita ni Huzeda at Meng Tejiao ang braso ni Bai Suji na hindi gumagaling. Sasabihin niya sana kay An Yufeng, ngunit pinigilan siya ni Bai Suji. Sinabi ni Bai Suji na ayaw niyang mahiwalay kay An Yufeng at ayaw niya ring mag-alala si An Yufeng. Nagsumamo siyang itago ni Meng Tejiao ang sikreto at pumayag lang si Meng Tejiao. Walang kaalam-alam si An Yufeng upang ipagdiwang ang kaarawan ni Bai Suji. Dinala niya si Bai Suji
upang mamasyal buong araw, pumunta sa amusement park, at kumain ng sorbetes ng magkasama. Ang dalawa ay parang ibang mga magkasintahan, hanggang sa bumalik sila sa paaralan, kung saan naroon ang pinakamalaking sorpresa na inihanda ni An Yufeng para kay Bai Suji. Si An Yufeng ay nagdekorasyon ng birthday room para kay Bai Suji. Maingat siyang naghanda ng mga regalo para kay Bai Suji. Labis na natuwa si Bai Suji nang maghiling siya sa kaarawan, natuklasan ni Bai Suji na wala na siyang hihilingin pa ngayon dahil natupad na ang lahat ng kanyang kahilingan. Nais ni Bai Suji na ibigay ang hiling kay An Yufeng. Sinabi naman ni An Yufeng na sana ay bumalik na si Bai Suji sa mundo ng comics. Gulat na tiningnan siya ni Bai Suji. Lumabas na sinabi ni Meng Tejiao ang katotohanan kay An Yufeng. Nagpakita ng tigas ng loob si An Yufeng na ibalik si Bai Suji. Kahit maghiwalay sila, hindi niya papayagan na tuluyang maglaho si Bai Suji. Umiiyak si Bai Suji habang sinasabing ayaw. Gumawa naman si An Yufeng ng kwintas na Heartbeat Love para kay Bai Suji. Gusto niyang personal na ihatid siya at naghiwalay silang dalawa. Bumalik si Bai Suji sa unang kabanata ng comics. Sa comics, itinulak si Bai Suji ng kaklase, isang lalaking estudyante na kamukha ni An Yufeng, si An Sihui, ang tumulong sa kanya. Narinig ni Bai Suji ang ibang pangalan. Medyo naguluhan siya, nag-usap ang dalawa habang naglalakad. Si An Sihui ay lumabas na estudyante rin ng physics, lalong nagkalapit ang dalawa at unti-unting naghawakan ng kamay. Sa sandaling ito, nakita ni Kiming sina An Sihui at Bai Suji na magkasama. Inakala niyang sa huli ay napunta sa maling lugar ang kanyang damdamin. Sa sandaling ito, lumabas ang may-ari ng tindahan ng comics. Kumanga, lumabas na si Kiming ay isang second male lead na may kasintahan. Sa wakas ay ibinigay ng author na ina ang male lead sa kanyang anak. Ang pelikula ay nagtatapos dito. Salamat sa inyo sa panonood ng buong video.